Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Medyo malakas ang ulan dito sa amin ngayon, mga kababayan. Mga kababayan, pag-usapan natin ang patungkol sa sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos patungkol sa pagkakaisa daw sa ating mga Pilipino, mga kababayan. Para daw tayo ay magtagumpay, kailangan tayong lahat at magkakaisa. Maganda ang ano niya, mga kababayan, ang sinasabi. Tulad din sa mga pangako niya noong nakaraang kampanya sa eleksyon, mga kababayan. Diba, marami siyang magagandang matatamis na mga pangako, mga kababayan. Kung kaya tayong lahat ay nabudol, no? Mga sinasabi niya tungkol sa kinabukasan at sa aking bayan, sa aking mga Pilipino. Ngunit lahat, mga kaibigan, ay walang natupad. Sabi pa nga niya, ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Pero nung siya'y maluklok na sa pwesto, mga kababayan, ay kanya nang pinalikuran ang kanyang matatamis mga pangako panahon ng eleksyon. Dito ngayon, mga kababayan, dito na naman si PBBM. Kailan ko ma-play, mga kababayan, itong video ko at malakas ang ulan. Parang hindi gaano magkakarinigan, mga kababayan. Kasi andito ako sa second floor, mga kababayan, na malakas ang ugong ng ulan. Nanawagan si PBBM, mga kababayan, na kailangan tayong lahat ay magka-unite, no? Unity ang kanyang sinasambit ulit, mga kababayan. Ngunit ang unity, mga kababayan, ay nawasak na. Ang unity ay sila ang nag-traidor sa unity. Sila ang sumisira sa unity, mga kababayan. Siguro naramdaman ng administrasyon na dumistansya na ang mga DDS sa mga Marcos, mga kababayan, no? Kaya muli mainilapit ng administrasyon, mga kababayan, ang ano sa unity. Ang unity, mga kababayan, ay sa pamamagitan lamang sa grupo ng Duterte at saka sa Marcos. Magkasanib pwersa, kaya nga naluklok kay Presidente Marcos, mga kababayan, sa pwesto, pinakamataas na pwesto sa ating bansa dahil sa unity. Ngunit ang unity ay sinira nila ni Tambaloslos at saka ni Bakikan, mga kababayan, si First Lady. Sinitira talaga nila, mga kababayan, ang unti-unti ang mga Duterte, sinisira nila. Gusto talaga nilang suruhin ang pamumuno sa ating bansa, mga kababayan. Ngunit ang suporta sa taong bayan ay nandoon pa rin sa mga Duterte. At nararamdaman niya ngayon ng administrasyon, ng kababayan. Kaya itong papalapit ng midterm election, gusto nilang muling budulin ng mga Pilipino pamamagitan, pagbuo muli sa unity, mga kababayan, na nagkaroon na ng lamat. Pero hindi tayo dapat magpabudol muli, mga kababayan. Tandaan natin, ang unity ay sinisira na ng mga Marcos group. Kaya tayo, mga kababayan, ay solid DDS. Wala nang magpabudol sa unity. Pag may grupo, mga kababayan, na nagdala sa unity, ay hindi na tayo kasali doon. Hiwalay na ang DDS, mga kababayan, sa mga Marcos. Kaya yung unity ay wala na, hindi na solid. Marami siyang mga kababayan, maganda ang iyong pangako ngayon. Napanood ko sa video, nanawagan siya na dapat lahat mga Pilipino magkaisa para tayo umunlad daw, para tayo magtagumpay, para tayo maging successful. Kailangan tayo ay mayroong unity. Muli na naman tayong bubudolin, mga kababayan.
Kasi itong papalapit nga midterm election at nakikita na natin mga kababayan kung sino yung mga senador nga mga nagsisip-sip na sa administrasyon mga kababayan. Dito natin yung makikita mga kababayan sa kaso ni Jonathan Morales mga kababayan sa Pidialik. Kung naalala natin mga kababayan ang kaso sa Pidialik, si Jonathan Morales mga kababayan, kung anong ginawa na kay Jonathan Morales na pagkaisahan siya sa mga senador mga kababayan, no? Nung minsan nga may pagkakataon na akalain natin ay bibigay na si Bato de la Rosa nung unang hearing mga kababayan, kaya pinuputakti ng puna si Bato de la Rosa kasi ang mga tao, ang mga Pilipino parang hindi nagugustuhan ang pamamaraan niya sa pag-handle ng pagtatanong kay Jonathan Morales. Sa second hearing mga kababayan, doon na natin makita ang kulay ng mga senador mga kababayan. Lalong-lalo na itong mga atake ni Jinggoy Estrada mga kababayan kay Jonathan Morales. Sinusubukan talaga ni Jinggoy Estrada mga kababayan na sirain ang kredibilidad ni Jonathan Morales. Si Jonathan Morales mga kababayan ay parang siya ang nagiging tumatayong witness sa mga Pilipino laban kay sa ating Presidente Marcos mga kababayan. Ang ang ating Presidente ay sa kasalukuyan ay nagiging cocaine user mga kababayan. Para sa isang Pangulo ay hindi talaga dapat mga kababayan na ito'y isang mayroong background na pagiging addict. Kasi pagka ang isang Pangulo ay isang drug mga kababayan, ay siyempre may epektuhan ngayon ang niya sa pagpatakbo ng bayan. Kung siya ay nasa influensya ng droga, siyempre hindi natin masasabi mga kababayan na 100% mental fit siya mga kababayan, no? Kasi mawawala ang kahit gaano katalino ang isang tao mga kababayan kung ito siya ay nasa ilalim ng influensya ng droga, illegal na drugs mga kababayan. Hindi na 100% o 80% ng kanyang pag-iisip, ang kanyang kakayahan o pamunuan ng isang bansa. Ay kaya dito sa Pidialik mga kababayan, ang involved dito ay ating Presidente. Ating matandaan nga noong 2012 nagkaroon na isang pre-op report si Jonathan Morales patungkol sa dalawang personalidad na sinasabi gumagamit daw ng illegal na gamot, ipinagbabawal na gamot mga kababayan, ipinagbabawal na drugs, no? Sa pamamagitan kanya confidential informant, kung saan si Jonathan Morales ang nag-imbestiga at ang sumulat ng pre-operational report. Ngunit ito hindi natuloy mga kababayan sa kadahilanan na pinapatigil ni Paquito Ochoa, kung saan si Paquito Ochoa ay kaibigang dikit, matalik na kaibigan ni Lisa Aranita Marcos na asawa sa involved dito sa sinasabing mga kababayan gumagamit sa pinagbabawal ng gamot si dati Senador Bongbong Marcos. Dahil ito'y kaibigan sa asawa ni Senador Bongbong Marcos, si Lisa Aranita, kaibigan niya si Paquito Ochoa, nooy kasalukuyang isang cabinet member ni Presidente Benigno Aquino. Malakas si Paquito Ochoa mga kababayan kasi isa siyang cabinet member ni ni Pangulong Benigno Aquino. Kaya nagawa niyang rindahan mga kababayan ang mga opisyal ng PDEA na ipa-hold niya ang operasyon sana, ang follow-up operasyon ni
Jonathan Morales para ma-verify kung kumpirmado ba, totoo ba o hindi yung report sa kanyang confidential agent, informant, na si Maricel Soriano at saka si BBM ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero hindi yun natuloy mga kaibigan, dahil nga hinuhold na isang ma-influensyang government official ang nagpa-hold. Kaya walang nangyaring operasyon. Ngunit sa hindi inasahang pagkakataon mga kababayan ay pumutok ito. Naipasa ito kay itong ngayon lang mga kaibigan, no, naipasa kay vlogger na si Maharlika. O kaya buong Pilipinas ay nabulabog, nakalarma. Hindi lang Pilipinas mga kababayan, pati sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Amerika, kung saan doon nakabase si Maharlika. Si Maharlika tinuturing na rin na journalist mga kababayan sa Amerika, no? Kaya ito mga kababayan, nagdala talaga sa Senate hearing ang itong nasabing PDLit. Dito mga kababayan, kaya nabanggit ko muli sa inyo, dito makikita natin kababayan ang dalawang kaso na nasalang sa Senado. Pag ang isang kaso mga kababayan ay ang isang iniimbestigahan ay pumapabor sa administrasyon, ang mga senador mga kababayan ay hindi kumitibo. Hindi sila kumitibo. Pero ang kaso ay hindi pumapabor sa administrasyon mga kababayan, ay ito ay makikita mo ang tunay na kulay ng mga senador mga kababayan. Ulitin ko mga kababayan, sa midterm election, ito ang pagkakataon. Dito natin makikita sa kaso ni Jonathan Morales mga kababayan kung sino yung mga senador na hindi dapat pagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Mga kababayan, sa kaso ni Apostol Apollo Kibuloy, yung mga witness mga kababayan na dinala ni Risa Hontiveros, Senadora Risa Hontiveros sa Senado mga kababayan, at kanyang pinagsalita, malayong malayo mga kababayan ang kanilang witness, yung babae at saka yung lalaki. Ano bang pangalan noon? Hindi ko na matandaan yung pangalan. Ay hindi magkapagsalita ng diretso mga kababayan, nagbasa sila. Ibig sabihin, ang kanilang sinasabi ay hindi nanggagaling sa puso nila, hindi nila naranasan. Binabasa na nga lang nila kanilang salaysay, hindi pa mabasa ng matuwid. Samantalang si Jonathan Morales mga kababayan ay diretso pag nagsalita. Kahit ilang beses na ulit paikot-ikot yung tanong, ang sinasabi ni Jonathan Morales mga kababayan ay consistent pa rin. Consistent pa rin mga kababayan ang sinasabi ni Jonathan Morales. Kahit sinusubukan siya ng itong mga ginagawa ni Senador Jinggoy Estrada mga kababayan, na isang character assassination attack. Sinubukan niyang sirain ang credibility ni Jonathan Morales, ngunit nanindigan si Jonathan Morales mga kaibigan. Ilang ulit na binabalik yung tanong sa kanya, iba-ibang personalidad ang nagtatanong, pero yun pa rin ang kanyang sinasabi mga kababayan. Hindi siya nagbabasa habang siya nagpapaliwanag mga kababayan. Dito ang pagkakaiba sa witness na inipresent ni Senadora Hontiveros laban kay Kibuloy. Samantalang si Jonathan Morales mga kaibigan, halos lahat ng senador pagkaisahan siya. Yung ibang senador hindi kumitibo, hindi kumitibo, nakikinig lang. Pagka nagtatanong ay atakihin si Jonathan Morales at sisirain kanyang kredibilidad. Ang ibang senador mga kababayan ay hindi kumitibo, para bang sinasabing ipinaubaya nila sa nagtatanong kung paano para masira si Jonathan Morales. Pero si Jinggoy Estrada mga kababayan, lantaran talagang wala siyang ibang kundi ang sisirain, pasinungalingan si Jonathan Morales.
Samantalang simple lang naman 'to mga kaibigan, ang kaso ang ano lang nito, sana kaya patawag ng hearing para mapatunayan kung ang papel na pumutok, yung nag-leak mga kababayan, kung ito ba'y authenticated, ito ba'y totoo. Hindi mo naman pwede pasinungalingan mga kababayan, ang isang papel na ang nagsulat ay nandyan, inamin niya na siya ang gumawa at siya ang pumirma. Paano mo masabing ano yan mga kababayan? Fake. Samantalang andyan yung andyan yung sumulat at saka pumirma, siya ang gumawa noon. Kaya authenticated mga kababayan, inamin na nga niya eh. Ngunit ay talagang pinasinungalingan mga kababayan ng mga senador. Ito ang isang pinagtataka ko mga kababayan. Kasi ikumpara natin ang hearing ni Pastor Apollo Kibuloy, ni isang senador mga kababayan, walang nagtatanong patungkol doon sa mga, walang kumikwestiyon sa kredibilidad ng witness ni Risa Hontiveros mga kababayan. Nasaan ang ibang senador? Diba? Ni wala man lang nag-imbestiga sa mga, wala man lang nagtatanong sa mga witness, yung mga taking witness ni Risa Hontiveros, kung totoo ba, kung gaano ba ka totoo sila ay nagsabi ng katotohanan. Wala mga kababayan, lahat pinaniwalaan nila yung alanganing pahayag, samantalang maraming mga member ng kingdom ang nagpatunay na yung mga tao na yon ay nagsisinungaling. Pero yung mga membro ng kingdom, mga kababayan, handang magsalita, hindi binigyan pagkataon ng mga senador o ni Risa Hontiveros na pagsasalitain sa hearing mga kababayan. Hindi katulad ni Eric Morales o ni Jonathan Morales mga kababayan, na lahat halos na departamento sa lahat ng mga previous official, pinatawag lahat mga kababayan at pinagsalita. At lahat sinungalingan si Jonathan Morales, ngunit nanindigan Jonathan Morales. Itong sa kaso ni Kibuloy mga kababayan, kaya yun ang pinagtataka ko, bakit hindi patas ang mga senador. Kung gaano nila inaasase tawag nito, inaatake yung kredibilidad ng witness na si Jonathan Morales laban kay PBBM na gumagamit ng pulburon. Dapat yun din ang ginawa nila sa mga witness na inipresent ni Risa Hontiveros laban kay Kibuloy. Pero wala mga kababayan, walang umiimik sa mga senador. Gusto nila para bang inaakusahan na nila si Kibuloy. Malaya si Risa Hontiveros mga kababayan nga magawa niya ang kanyang pagbibintang ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung tutusin, hindi pa naman napatunayan. At saka yung mga witness mga kababayan, hindi natin alam ang kanilang kredibilidad kung sila ba talaga ay nagsasabi ng totoo. Kasi wala akong nagtatanong sa mga witness. Hindi katulad ni Jonathan Morales, na detalyado ang kanyang sinasabi, pero pilit na sinisira ng mga senador, lalong-lalo na ni Jinggoy Estrada mga kababayan. Hindi natin alam kung may nagpupundo dyan para sirain si Jonathan Morales. Hindi natin alam kasi nagtataka lang ako, hindi tayo nagbibintang mga may nagpundo nga. Hindi nga natin alam kung may nagpundo sa kanila, kaya ganon ang ginawa nila. Halos lahat sila mga kababayan, mayroon bang isang senador na pasimple lang na gano'n, na dapat parang gusto ba niyang sabihin, itigil na ang pag-imbestiga kasi wasting time, wasting money, parang ganun ba, mga parabasin mga kababayan. Pero hindi naman niya diniktahang sinasabing itigil na yan, walang kwenta yung pag-iimbestiga na yan. Lahat sila mga kababayan, mayroon silang pinoprotektahan. Makikita naman kaya hindi na nila maloko ang taong bayan, mga kababayan. Lumalabas talaga sa kanilang kinikilos na mayroon silang pinoprotektahan. Pilit nilang sinisira ang credibility ni Jonathan Morales. Ganon kabayas, ganon ka-one-sided mga kababayan ang ating mga senador. Minsan nga may pagkakataon na akala ko ibibigay na si Senador Bato. Kasi
Parang ino-overpower na siya mga kababayan nila ni Jingo Estrada. No, mabuti na lang din nanindigan si Bato de la Rosa. Kaya lang minsan pinipilit talaga nila nga ilabas ni Jonathan Morales ang kanyang confidential informant mga kababayan. Mga kababayan, hindi talaga pwede na ilabas, ilahad ang pagkatao na confidential informant. Hindi nila mapipilit si Jonathan Morales mga kaibigan. Kasi kung mangyari yan, sunog ang trabaho ng mga confidential informant. Wala nang mga confidential informant mga kababayan nga magtitiwala sa mga agent o yung mga investigator ng PNP o sa military mga kababayan. Yun ang pinaka-importante dyan na maprotektahan yung mga confidential agent kasi yung dalawang departamento mga kababayan kailangan talaga nila ang simpatiya ng isang confidential agent. Ngayon, kung masisira yan ni Jonathan Morales, mga kababayan, mag-isip ngayon yung mga nagbibigay ng impormasyon sa ating mga kasundaluhan at saka sa ating mga kapulisan patungkol sa mga critical nga mga impormasyon. Lalong-lalo na mga kababayan dito sa partido ng mga CPP-NPA. Napaka-critical dyan mga kababayan ng mga confidential informant mga kababayan. Ngayon kung ilahad ni Jonathan Morales at manganganib ang buhay ng kanyang confidential agent informant mga kababayan, masusunog ngayon yung mga anang trabaho ng mga mga confidential informant kasi ano sa isip nila, ganito pala pag iladlad lang tayo sa mga ating binibigyan ng impormasyon, pwede tayo ilaglag, ay manganganib tayo. Di ba? Wala namang titiwala mga kababayan sa pulis at saka sa militar. Pero pinipilit ni Jingo Estrada, minsan pati si General Bato de la Rosa, tinatawag pa rin niya, pinapalabas pa rin niya kay hindi pwede ngayon mga kababayan. Diyan din ako hanga kay Jonathan Morales, hindi talaga niya sinusuka ang kanyang informante mga kababayan, kanyang confidential agent. Si Jonathan Morales mga kababayan, hindi naman yung basta-bastang witness. Kasi isang yan mga kababayan, isa siyang matapang na investigator ng PDEA, isa siyang pulis. Kaya lang mga kababayan, base sa ipinakitang salaysay ng kanyang mga nakaraang opisyal mga kababayan, saka base sa mga kaso kanyang pinakaharap mga kababayan, at si Jonathan Morales talaga ay isang diretsong pulis, no? Wala siyang pakialam kung may mabangga siyang mga malalaking drug lord o mabangga niya yung mga protector ng mga drug lord na nasa gobyerno. Diba? Kaya nga siya pinuputakti ng kaso tinataniman siya ng kaso ng mga opisyal ng kasi kung pagtagpi-tagpiin natin mga kababayan, yung salaysay ni Jonathan Morales at saka yung sa mga sinasabi sa mga dating opisyal ng PDEA na sila ay mga galing sa militar mga kababayan, mga general. Kaya lang, siyempre, tulad ng sinabi ni Jonathan Morales, naintindihan daw niya ang kanyang mga dating kasamahan kasi ay nasa serbisyo pa sila. Yan naman din sinabi ni Jonathan Morales mga kababayan. Naunawaan daw niya kasi ang nakataya diyan yung trabaho nila kung magsabi sila ng totoo, kaya hindi na sila kumikibo o idinidinay na lang nila kasi para sa kanilang trabaho kasi nga naman sila mga kababayan, lalong-lalo na ngayon sa administrasyong ito mga kababayan na hindi nga nag-declare ng martial law pero nasa martial law tayo mga kababayan, sitwasyon. Kaya diyan ako nagtataka mga kababayan sa mga senador natin, ating mga kagalang-galang daw, aywan ko kung saan bakit na sinasabing kagalang-galang, ang tingin ko mga kababayan ay mga amaw Bakit hindi ko masabing amaw mga kababayan? Pumapayag sila na sisirain para lang protektahan ng isang tao. Ang mga mga kababayan dapat
masundalo, mapulis, lalong-lalo ni mga general, mga kababayan, ang sinumpaan ng tungkulin mga kababayan, maglingkod sa bayan. Hindi sila maglingkod sa isang politiko tulad nila. Kung alin yung totoo mga kababayan, kung alin yung ang nakakabuti sa karamihan, ay dapat doon sila mga kababayan. Hindi sa isang tao lamang, porque ba siya ay high-ranking officer ng Pilipinas, ay doon na sila kumangkampi. Kumbaga, maari, hindi naman sinasabi mga kababayan na talagang binabayaran sila. Para bang masabi, parang pira-pira na lang yata mga kababayan, di ba? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Kasi kahit panoorin nyo mga kababayan ang video no pag-imbestiga na kay Pastor Apollo Kibuloy, malaki talagang pagkakaiba eh. Diyan ako nagtataka eh. Sa kaso ni Jonathan Morales at saka sa yung kasi si Jonathan Morales mga kababayan eh kahit ang nangyari parang siya ang witness sa People of the Philippines no versus Presidente Bongbong Marcos sa aligasyon nga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. No? People of the Philippines mga kababayan kasi presidente ang kalaban eh. Si Jonathan Morales ay siya yung tumatayong witness kasi siya ang nakapag-investigate na siya ang nagsulat ng report patungkol sa informant sa ano ayon sa binibigay nga impormasyon sa kanya na gumagamit nga ng ano white powder substance mga kababayan. Samantalang itong kaso naman ay binibintang nila yung itinatanim na kay Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan na kinukontra naman ng mga tauhan sa sa kingdom. No, yung isa mga kababayan, yung babae sinasabing biktima siya sa panggagahasa ni ni Pastor Apollo Kibuloy. Ni wala man lang police reports mga kababayan, no? Wala man lang medical report yung katunayan nga ginahasa basta na lang sumulpot at dinala ni Senadora Risa Hontiveros doon sa hearing at sinasabi na biktima siya sa pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakatakip ang mukha, iba ang pangalan, hindi katulad ni Jonathan Morales na lantad na lantad mga kababayan. Hindi siya nag-aalanganin sa kanyang mga salaysay samantala yung witness na tumatayong witness ni Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi masabi kanilang salaysay. Ikaw kababayan, kung karanasan mo, kung ikaw mismo biktima, karanasan mo, kailangan bang isulat yung sinasabi mo, sasabihin mo? Natural hindi. Karanasan mo yan eh. Kahit sino-sinong magtatanong sa'yo, ang sasabihin mo, tungkol din sa karanasan mo, masasabi mo. Halimbawa, nire-rape ka. Kailangan pa bang isusulat, may magbibigay sa'yo ng script? Parang sabihin ay ikaw ay ginahasa, ikaw ay inaabuso ng isang tao. Pag ikaw ay biktima, karanasan mo yan mga kababayan, hindi na kailangan magbasa ka pa ng script. Magbabasa ka na nga lang ng script. Hindi mo pa mababasa ng diretso. Hindi ganun kaugok ngayon mga kababayan, tayong mga Pilipino. Ang akala kasi ng ating mga amaw na politiko, na tayo ding mga Pilipino, mga amaw din. Mga kababayan, hindi naman ganun ka-amaw ang mga Pilipino na maloko nila. Kaya yon ang mga kababayan sa ating ngayon sistema dito sa ating administrasyon. Lahat mga kababayan mag-criticize sa ating administrasyon mga kababayan ay talagang mayroong iba pananakot, mayroong iba kung isa kang government official, suspindi ka sa iyong posisyon. Kung ikaw naman ay isang vlogger mga kababayan, lalong-lalo na pag kilalang vlogger ka, ipa-take down ang iyong tapos mayroon na naman ngayong bagong mga kababayan. Ito talaga ay palala ng palala sa ating administrasyon, sa kapangyarihan ngayon ng ating mga administrasyon mga kababayan. Mayroon na naman tayong digital martial law mga kababayan.
iniipit na mga kababayan ang mga vlogger na mag-criticize sa ating gobyerno. Sana hindi talaga yan ang tawag nito. Hindi talaga yan ma-implement mga kababayan, yung digital martial law. Kasi kung magkataon mga kababayan, wala nang pwedeng magsalita. No? At sana hindi magpadikta sa kanila ang social media, lalong-lalo si Meta, itong YouTube, Instagram, at lahat ng mga kababayan, Twitter, ito pa itong isa, TikTok. Sana hindi sila magpadikta mga kababayan dito sa ating ngayon, administrasyon. Tapos ito pa si mga kababayan, dating dumagdag pa ito si isang amaw nga Antonio Trillanes mga kababayan. Si Antonio Trillanes mga kababayan ay mahilig magbintang, mahilig mag-fake news, di ba? Yung mga sinasabi niya kay Duterte, kasi Duterte ay isang Davao Mafia, leader ng Davao Mafia. Biro yung pinagsasabi niya, presidente na kung ano-ano sinasabi niya. Ang mamamatay tao, siya ang daw sa mga drug lord, nagkunwari lang, galit sa droga, pero para mapagtakbuhan daw ang kanyang ginagawa nga siya ang ng mga drug lord. Binabaliktad ni mga kababayan ni Antonio Trillanes. Pero ngayon mga kababayan, nag-iingay siya, siya ay wala namang maasahan sa mga suporta sa mga taong bayan. Ngayon mga kababayan, si Antonio Trillanes mga kababayan, mahilig ma-make news. Pag siya ngayon ng mga kababayan ang nagantihan, ay nagsampa na siya ng cyber libel at saka yung libel case laban kay Banat Bay, Harry Roque, at sa isa pa yung tatlo yun sila mga kababayan. Kita mo yung tama siguro yung sinasabi ni dating PRRD nga si Antonio Trillanes ay isang bading. Kahit tingnan na panoorin natin yung mga video ni Antonio Trillanes mga kababayan, hanggang sa ngayon, ito nga ngayong kaso sa Pidialik, ang naman niya, pinagbibintangan naman niya si Duterte. Duterte daw ang niyan, para sa isang estabilisasyon laban kay Bongbong Marcos. Tingita mo, itong Trillanes na to, hindi niyo malaman kung may gusto siya sa sino sa mga Duterte ang gusto niya at hindi siya mapagbigyan, kaya galit na galit. No? Kasi talagang wala siyang ibang pinuputok ng kasi wala siyang basihan mga kababayan. Pero hindi siya nakasuhan ng libel libel cyber libel. Hindi siya kinasuhan mga kababayan ng mga Duterte, kasi ang mga Duterte mga kababayan, yun sila ang mga politikong open sa mga mag-criticize sa kanila mga kababayan. Hindi katulad ng Trillanes, ang hilig mag-make news, ang hilig talaga niyang umatake at manira sa ibang politiko. Okay lang sana kung may katotohanan yung paninira niya, suportahan siya ng taong bayan, pero wala mga kababayan. Habang siya nagsasalita, naninira, ay mga taong bayan nasusuklam sa kanya. Sa ngayon mga kababayan, siya, siguro gustong bumalik sa posisyon, nga makaposisyon siya sa gobyerno mga kababayan, parang magkaroon uli ng income. Nag-ingay naman siya ngayon mga kababayan, yun pa rin ang pinuputok ng butsi niya mga Duterte. Hindi niya malaman, hindi naman siguro siya magkagusto pa ni Digong kasi matanda na. Aywan ko lang, ni Paulo o ni Basti, baka isa dyan ang kusunada niya mga kababayan, at hindi siya napagbigyan, kaya ganun ang galit niya sa mga Duterte, no? Hindi lang natin sinasabing talaga mga kababayan. Ito natin, nagtataka lang tayo, bakit gano'n ang niya sa mga Duterte? Siya ba'y binabayaran para atakayan ang mga Duterte? Hindi natin alam mga kababayan, kasi kung titingnan talaga natin, parang pira-pira lang. Kahit yung pagmumukha ni Trillanes mga kababayan, pag tingnan niya sa video, pag nagsasalita siya, kahit yung mata niya mga kababayan, parang matang kriminal, hindi siya makatitig ng diretso. Tingnan niyo mga kababayan. Obserbahan nyo, habang nagsasalita, talagang sasaikuhin nyo ng maigi si Trillanes pag nagsalita mga kababayan. Kaya ang tawag ko rin sa ito, si Trillanes isang amaw din . No? Ito'y gawain ng taong amaw.
Ngayon, pag siya ang naresbakan mga kababayan, nagdidemanda ng libel, cyber libel. Yun ngayon ang uso ni Trillanes mga kababayan. Yan ay isang babae, mahilig kang mamiknyos, mahilig kang umaatake dito sa social media. Pag nagantihan ka, ayan agad ang iiyak ka kaagad. Libel ka agad, cyber libel case agad. Para kang ang bakla. Diba? Bakla ka nga. Kasi mabunganga ka eh. Tira ka ng tira kahit walang basihan. Pero di ka naman nagkaroon ng kaso ng libel. Di ka na demandan libel eh. Walang nagdemand. Yung mga Duterte mga kababayan, open-minded yung mga Duterte mga kababayan. Open sila sa mga kritisismo nga attack kanila. Diba? Kasi sila ay mga politiko talaga mga kababayan. At saka kahit anong paninira ng mga anong tawag nito, sa mga kalaban ni Duterte, sa mga Duterte sa politika, hindi na nila mabuwal mga kababayan kasi nakikita ng mga tao kung anong klaseng pamumuno ang mayroon ang mga Duterte. Tapang, disiplinado mga kababayan ng mga Duterte. Kahit sa ibang bansa mga kababayan, si Duterte, hindi talaga siya. Naalala nyo mga kababayan, sino ba yung babaeng taga Negros nga doon sa Kuwait mga kababayan nga ipinasok sa freezer? Nahabol talaga yun mga kababayan. Talagang inilalaban talaga yun ni Duterte. Kung ang ibang nakaraang presidente mga kababayan, marami tayong mga OFW nga inaabuso sa ibang bansa. Yung iba binibitay nga. Pero walang nagawa ang ating presidente mga kababayan. Pero kay Digong, mahilig magmura. Minumura talaga. Kahit si Obama nga, minura mga kababayan, di ba? Talagang ipinaglalaban niya. Pinakamahirap na Pilipino, pinakawalang kwentang Pilipino mga kababayan, pag inaabuso sa ibang lahi, talagang hindi pumapayag si Duterte noong panahon niya mga kababayan. Binigyan talaga niyang atensyon. Ipinaglalaban talaga niya. Ngipin sa ngipin talaga mga kababayan. Naalala nyo, Biloso ba yung apelido, yung babae dyan sa na taniman ng drug trafficking ba yun? Bitay ang hatol. Tingnan mo kababayan. Inaapila yun ni Duterte kay Presidente Dodo. Diba? Ngayon, magkabarkada sila. Diba? Hindi nabitay mga kababayan. Kung iba-ibang presidente yun mga kababayan, wala na si Biloso, patay na. Noong pinatupad niya ang deployment ban doon sa mga OFW papuntang Kuwait mga kababayan dahil sa pangyayari doon sa pinatay nga Pinay na inilagay sa freezer. Diba? Na yung mga sa Dubai mga kababayan, ang gobyerno ng Dubai talagang na-alarma sila. Doon nila nakikita ang ng Pilipinas, ang leader, isang talagang leader nga ginagalang sa buong mundo mga kababayan. Tatanong natin sa mga mga kritiko ni Duterte mga kababayan, anong bansa ba ang nagmamaliit kay Duterte? Panahon ni Duterte, may maituro pa sila? Nirespeto mga kababayan. Kasi wala silang makikitang ibubutas kay Duterte. Ang Amerika lang ang galit kay Duterte dahil sa isyu ng war on drugs mga kababayan. Pero wala silang maibubutas. Dahil lang doon sa war on drugs lang at tinututulan, di malaman. Kasi Amerika mga kababayan, maraming adik. Talamak din ang adik sa Amerika eh. Kaya parang nasaktan din sila sa war on drugs na pinakita ni Duterte. Isang maliit na bansa ang nanindigan talaga mga kababayan sa droga. Parang sampal din sa Amerika yon. Kasi sa Amerika mga kababayan, daming adik eh. Sa Russia mga kababayan, di ba? Si Putin ba yung Russian, si Vladimir Putin mga kababayan. Nung pumunta si Duterte, hindi pa siya naharap ni Putin kasi may appointment. Nung pumutok ang kaguluhan sa Mindanao, kasulukuyang nandoon si Duterte sa Russia.
Nagpaalam siya agad kay Putin nga uuwi siya kasi ayun nga may problema sa Mindanao. Anong ginawa ni Putin mga kababayan? Ah, Ikinansila niya ang appointment niya sa kabila. Inuna siya ni Duterte mga kababayan. Ganon ka ano si Duterte, kalakas. Sinong presidente ang ginawa ni Putin ng ganon? Duterte lang. Ha? Kasi ano siya mayroon doon siya sa, may pinupuntahan siya kasi may appointment din sa kabila. Mga, ano ba yung appointment niya doon mga kababayan? Kumbaga, waiting si Duterte, pero nandoon na si Duterte. Nagpaalam si Duterte, uuwi talaga si Duterte, iiwanan talaga siya Kasi may problema sa bansa niya, uunahin niya. Hindi tulad ni Pinoy, mga kababayan, nung nagkaroon ng krisis dyan sa Lunita noon, yung mga Hong Kong National, na na hostage mga kababayan. Ang presidente nakipagpulong sa kabinete, hindi niya inaksyonan yung nangyayari sa hostage crisis doon sa Lunita. Gaano ka lawse yung presidente niyon? Buhay mga kababayan ang nakataya, mas pinili pa niya ang pakipagpulong sa kanyang kabinete kaysa hostage crisis na nangyari sa Manila. Ang kwento din noon ni mga kababayan ni Rolando Mendoza, yung pulis nga tinanggal kaya nagpromentado. Ang alam mo ang din mga kababayan, isa rin yung bypass operasyon ng anak ni Fredo Lim, nahuli nila nga may dalang droga mga kababayan. Napahiya si Alfredo Lim noon kasi kunwaring kumpanya sa laban sa mga puser doon sa Manila, yung iniispihan nga nila ang mga pinto ng mga kumpirmang puser. Diba? Iniispihan na pintoan ng mga puser. No? Pero yung anak niya, isa din puser, sampal kay yung mga kababayan, Alfredo Lim, napahiya siya noon. Si Mendoza, mga Rolando Mendoza, mga kababayan, ang team leader sa bypass operation na yon, kaya binawian din ni Lim. Yun ang kalakalan ating gobyerno, mga kababayan, ating mga politiko Kung sino yung matinong pulis at nakabangga ng mga ma-influensyang tao, tataniman agad mga kababayan ng kaso. Tulad nga niya ngayon, PDEA agent Jonathan Morales, diba? Ayon sa salaysay niya, di ba, may mga operasyon sila nga hindi pinapatuloy, hinaharang ng mga mga boss. Tapos mayroon ng pinagalitan kasi sila kasi ang hinuhuli daw nila mga matitino naman daw hindi naman daw mga drug lord, di ba? Sinasabi niya. Kasi nung panahon na 'yon mga kababayan, yun yung kasalukuyang ang droga sa atin ay para ng kanser mga kababayan nga halos buong ng Pilipinas mga kababayan ay nilalamon na ng droga. Di pa pagdating ni Duterte mga kababayan, pag-upo ni Duterte mga kababayan, patunay niya nga ang sabi ni Duterte, ang drugs daw sa Pilipinas ay parang droga na hindi niya kalaing ganun na pala kalala. Kasi ang daming protector mga kababayan, ilang general ba yun? Kadalasan mga mayor, no? Pag-upo ni Duterte, mga protector ng droga, pati yung DOJ secretary, si Laila de Lima, mga kababayan, di ba nakulong yun? Pero ngayon nakalaya na sa pag-upo ni BBM. Diba mga kababayan? Kaya totoo yung sinasabing nangyari kay Rolando Mendoza at saka kay Jonathan Morales, magka-related mga kababayan. Diba? Ang isang drug lord operator talaga mga kababayan na namumuhunan ng bilyon sa droga na yan, hindi naman yan mag-operate talaga mga kababayan kung wala siyang masandalan, wala siyang padrino. Kaya ganon karumi ang natin mga kababayan. Kaya pagdating pag-upo ni Duterte, ito si Trillanes hiyaw ng hiyaw. Di mo malaman kung ano rin ang business niyan. Bakit ganon kalaki galit niya ni Duterte? Hindi mo natin malaman kung nasagasaan din yung business niya mga kababayan. Diba? Ganon lang naman yun Kaya ipagbibintang niya kay Duterte, siguro yung mga gawain niya, mahilig siguro Trillanes ng ganon Ginagawa nila ipagbibintang sa iba. Ganon siya Di ba mga kababayan, pagka isa kang military at isa kang PMA graduate, ang mga PMA graduate mga kababayan, puno ng yan. Talagang yan, ang tawag nito sa PMA.
Kumbaga disiplinado yan sila mga kababayan. Puno talaga yung utak nila, puno yan sa disiplina, paggalang, pagrespeto mga kababayan, lalong-lalo na sa mga matataas na opisyal sa gobyerno. Pero si Trillanes, mayroon ba niyan mga kababayan? Kabastusan ang mayroon si Trillanes. Para siyang hindi nanggagaling sa PMA mga kababayan. Marami namang mga general nga galing sa ano, pero mga snappy, hindi katulad ni Trillanes nga bunganga, parang bakla. Kakaiba siya mga kababayan, kaya si Trillanes ay mapabilang sa isang taong amaw. Tapos ngayon mayroon naman siyang usong pag siya ginantihan sa pamamagitan social media, kasi mga kababayan, ang mainstream media ngayon, wala nang nagtitiwala. Ayun ko, sila lang siguro nagtitiwala. Kaya dito ang mga ngayon mga kababayan, kumukuha ng balita dito sa social media. Si Trillanes mga kababayan, pag nagkaroon ang isang vlogger na nagkaroon ng komento laban sa kanya, ngayon mga kababayan, mayroon na namang uso si Trillanes, libel, cyber libel. Agad reklamo niya mga kababayan. Ayun ko kung obra siya kay Harry Roque. Si Banat Bay, parang tinatawanan lang siya. Ganon katindi yun mga kababayan. At saka itong natin mga kababayan, sabi ni mayroong isang kabinete si BBM nga hindi ko lang yung pangalan. Na-flash lang kasi sa balita mga kababayan sa PTV4. Ang sabi, nagsisikap daw ang gobyerno ngayon nga walang Pilipinong magugutom. Aywan ko mga kababayan kung paano niya nasabi, walang Pilipinong magugutom, samantalang halos hindi na makakain ng mga Pilipino sa mahal ng bilihin, sa mahal ng bigas. Tapos ang mga sinasabi mga kababayan dito sa PTV4 ay napakaganda, mga accomplishment sa administrasyon ngayon, pero wala naman tayong nakikita. Yung mga ginagawa ni Duterte noon mga kababayan, ang umani ngayon, kumbaga si Duterte ang nagtanim, ang umani si BBM. Yung mga iniiwan ng project ni Duterte mga kababayan, ngayon sa panahon ni BBM nga natapos, credit kay BBM, hindi kay Duterte. Inangkin ni BBM, hindi naman siya marunong magpasalamat kay Duterte. Hindi man dapat yan. Maraming salamat sa ating mga former nga Pangulo, nakalipas nga nagdaang administrasyon, yung sinimula ng project, ito mga kababayan, nagagamit na natin. Hindi ganun eh. Ang kinin talaga niya sa kanya eh. Katulad ng Farm to Market Road. Diba? Kanino mong project yan? Kay Duterte yan. Yung sabi niya na 51% na daw, accomplished na ang 51%. 2 taon pa lang siya mga kababayan. Ilang kilometro, ilang libong kilometro yung natapos. 2 taon pa lang siya mga kababayan. Makukuha ba yung 61 kilometer ba yun? 61,000 kilometer, 300, hindi ako nagkamali, parang ganun yun mga kababayan. Yung 500 kilometer nga siguro, mula pag-upo niya, baka hindi pa nila mabuo yun. Ganun katindi mga kababayan itong administrasyon natin ngayon. Tapos yung mga kritiko, at saka isa pa mga kababayan, panahon ni Duterte, lahat ng mga kritiko mga kababayan, kahit yung mga makakaliwang grupo, walang tinatanggihan yan mga kababayan pag kumuha yan ng permit sa rally. Di ba? Lahat mga kababayan malaya. Kasi open ang mga Duterte mga kababayan sa mga mag-criticize sa kanila. Hindi katulad sa administrasyon ngayon mga kababayan nga sinusukil, sinisiil ang malayang pamamahayag. No? Ang freedom of speech, freedom of express mga kababayan ay sinisiil ngayon. Hindi ka pwede magsalita laban sa kanila. Ganito rin naman ang dating panahong Marcos mga kababayan. Kaya lang ang pagkaiba, si dati ang Marcos Sr., nag-declare talaga sila mga kababayan ng martial law dahil din ito sa pananabutahe ng mga dilawan. Sinamputahe siya sa mga dilawan, nanggugulo mga dilawan, ipagbibintang kay Marcos, kaya naobliga din si Marcos na mag-declare ng martial law. Ito naman ngayong anak mga kababayan, kaiba.
Kalaban pa rin niya yung mga dilawan, pero kung nakaupo na siya mga kababayan, hinahakot niya na. No? Magkaibigan na sila. Saan ni puwersa na sila ngayon mga kababayan? Yun ang pagkakaiba. Kaya nga tinanggap nga niya yung pistok sa kung kailan rugi na yung mga NPA, pabagsak na. Saka siya nakipagpistok. Yun ang inaalmahan ng Vice President. Yun ang inaalmahan ng ibang mga military official. Tapos, gusto pang ipano ng mga NPA yung LTF, LCAP mga kababayan. Ipatanggal. Ang lakas ng loob yung mga terorista na yon mga kababayan nga mag-demand sa gobyerno. Kung paanga-anga pa kababayan, paarulis palaw sila siya itong pinuno mga kababayan, ay wala mangyayari sa Pilipinas. Eh, andyan pa yung tatlong itlog. Kasalanan din natin mga Pilipino yan mga kababayan. Bakit naman kasi may bumuto pa dyan sa party list na yung mga walang kwenta. Kabataan party list. Sa sunod, dapat huwag na ibuto yan. Tanggalin na natin yan. Panggugulo lang yan. Yung party list teachers. Di ba? Teachers Act na yan. Yung isa pa. Dati may rami yun sila. Mabuti lang nawala na yung iba. Tayo din ang may kasalanan mga kababayan. Tayo rin mga Pilipino, mga butante. Kasi binoto pa yan. Alam naman natin walang kwenta yung mga yan. Una-una mga kababayan, saan ka ba nakakita ng congressman na walang distrito? Tatanggap yan sila mga kababayan ng pork barrel. Tatanggap niya sila ng pundo galing sa gobyerno ng ilang milyon, bilyon pa nga yata eh. Hindi ako nagkakama, di ko rin naman alam talaga magkano yung kababayan. Kung ilang milyon yung pundo, ang dyan, kung saan nila gagamitin yan, wala naman silang distrito. Hindi naman katulad ng mga congressman na may mga distrito, may paglalaan ng project para sa kanilang budget mga kababayan. Mayroon silang pwedeng paggawa ng karsada, paggawa ng mga eskwelahan, di ba? Paggawa ng mga public market, kung ano-ano pang project. Yung mga party list na yan mga kababayan, walang distrito, saan lang ginagamit yung pira nila. Diba? Kaya yun ang sinabi ni President Duterte, former President Duterte, na magpakita kayo ng resibo, buksan nyo ang libro nyo para malalaman ng taong bayan kung saan ginastos ang pira ng gobyerno. Kaya yon ang ginagano ni Tambaloslos mga kababayan, nga gusto niyang mabuwal ang mga Duterte, mawala sa sa politika dito sa Pilipinas. Kasi tinik sa lalamunan nila. Kahit yung sa Maisog Rally mga kababayan, yun talaga ang inaano ni Duterte. Na maging transparent ang mga government official kasi hindi na pira yung ginagasto, na pira ng taong bayan. Kaya hindi na matanggap mga kababayan. Kaya pagdating ng eleksyon mga kababayan, huwag na tayong pumili ng mga kandidatong amaw. Kasi kung ibinoto natin yung mga amaw na yon, parang tayo amaw din. Nagiging amaw na rin tayo. Bumoto tayo sa amaw, parang amaw din tayo mga kababayan. Kaya wag na tayong umasa nga ang amaw magserbisyo ng tama sa bayan kasi amaw nga eh. Nakikita na natin yan ngayon sa mga kababayan, sa mga senador. Mabuti na lang, pumutok itong PDL. Diyan natin malalaman yung mga senador nga, dati yung si Jingo Estrada, kaya nakakuha yung pinagmamalaki yung 15 million bumuto sa kanya. Kasi sumisiksik niya kay Vice President Sara Duterte, di ba? Sumisiksik yan mga kababayan. Inayos na Sara, kasi nag-aaway sila noon ni GB Hircito eh. Tapos ngayon, dumistansya na sila. Dito na sila sumisiksik mga kababayan. Pero choice nila yun. Lang mo dapat, taong bayan pa rin ang priority nila. Hindi yung iisang iisang tao lang. Presidente nga, iisang tao lang. Kung ano yung nakakarami, kung ano yung ikabubuti sa nakakarami mga kababayan bilang representative ng mga mamamayang Pilipino, manindigan kayo. Hindi pwede yung itong sa ginagawa nila ngayon mga kababayan, diba? Di natin malaman kung mayroong nagpundo sa kanila parang sirain yung kredibilidad ni Jonathan Morales kasi talaga tong issue na to mga kababayan. Pero simple lang naman yung issue na yan mga kababayan eh.
ano lang naman yun. Kasi hindi pa naman din naman mapatunayan ni Jonathan Morales kung kumpirmado ngayon. Kasi hindi naman nangyari yung operasyon eh. Diba? Hindi naman tuloy yung operasyon eh. Yung papel nga ihinanda niya, yung talagang pre-operation report niya, hindi nga yun na, ano, hindi nga yun natuloy. Kumbaga, hindi naman dapat magpanik dyan yung administrasyon. Hindi naman natuloy eh. Bakit nahuli nyo ba? Ganun lang naman yun eh. Pero yung kung questionin, yung kung legit yung papel, eh, lumalabas talaga mga kababayan nga legit yung kasi yung nagsulat, yung pumirma, nandoon nga eh, lumantad nga eh. Tapos pilit pang pasinungalingan kung ano-ano pang sinasabi ni Estrada. Eh, ang mga taong bayan, hindi naman amaw mga kababayan. Diba? Hindi naman amaw ang mga Pilipino ngayon. Matatalino ng mga Pilipino, hindi na amaw. Wala nang amaw sa mga Pilipino ngayon, mga kababayan, maliban lang sa mga politikong amaw talaga. Diba? Pero yung mga mamamayan, mga kababayan, eh gising na, hindi na nila mauto. Doon nga sa ginagawa ni Jingo Estrada, o, diba? Pinuputaktisin ang puna ng mga netizen. Kung dati mga kababayan, eh pinagmamalaki niya, 15 million ang bumoto sa kanya. Sa ngayon, ay baka alaala na lang yung 15 million na yan, mga kababayan. Bawas na talaga yon. Eh ako pa nga lang, bawas na eh. Di ba? Kung 15 million yan mga kababayan, di nabuo. Kasi ang ngayon pa lang, eh, withdraw na ako sa pagsuporta kay Jingo Estrada sa ginagawa niya. Eh. Kinakasuklaman ko na rin siya. Kasi mali eh. Nagpapakita siya ng pagiging bias. Tapos isa pa mga kababayan, yung inilahad ni ano, lumalabas pa ngayon. Yung ginagawa nila, lumalabas patuloy nga. Marami sila mga kababayan na ka-close ni James Kumar. Isa yon sa nabanggit doon sa ano ng Pidialik mga kababayan kasi doon sa itong ano yon Bitoy Santiago ba yon, di ba? Doon sa ano nila nakuha sa CCTV footage ni Jonathan Morales. Nabanggit yung James Kumar na yon na interesado makipag-usap, interesado kay Jonathan Morales. Kaya pala mga kababayan, si Jingo Estrada, ganun na lang pagtira niya kay Jonathan Morales. Kaano siya ni James Kumar mga kababayan? Kasama pa nga si Bong Revilla. Si Rapi Tulfo. Si First Lady. Si Presidente. Doon mga kababayan, lumalabas ka talagang yung mga yon, magkakatropa na. Diyan din tayo nagtataka mga kababayan, bakit ito Bombay na to, hindi naman to government official sa Pilipinas, ganun kalakas sa ating mga politiko mga kababayan. Ano bang mayroon dito sa ano, nakapagtataka naman tong Bombay na to mga kababayan. Ay si Bato de la Rosa nga, inamin niya, kilala ko yan, sabi niya, nung nabanggit yun doon ni Jonathan Morales. Sabi ni Jinggoy, kilala ko yan. Yung ibang mga senador mga kababayan, hindi kumikibo, yung pala, may lumabas nga video, kaakbay pa nila si James Kumar mga kababayan. Kung ano man yung business ni James Kumar dito sa Pilipinas mga kababayan, ay yung mga senador nga tulad ni Jingo Estrada, ano yun mga kababayan, may alam yun. Hindi tayo nagbibintang mga kababayan, ang ano lang, nakikita lang sa video. Nakuhaan sila ng picture mga kababayan eh. Kaya sa midterm election mga kababayan, si BBM kasi nag-ano na nag-endorso. Si Manny Pacquiao mga di mo malaman mga kababayan kung ginagago lang din ni BBM yun kasi yung si Pacquiao naman wala rin sa isa ring amaw yun mga kababayan. Panahon sa labanan ni sino ba yun? Yung, si Pinoy pa ang lumaban ng presidente mga kababayan. Si Pacquiao iba yung sinusuportahan niya. Nung manalo si Pinoy mga kababayan, punta agad si Pacquiao eh. Pagkamay, hindi tinanggap ni Pinoy yung kamay niya mga kababayan. Di nakipagkamay si Pinoy sa kanya eh. May pagkabading-bading din si Pinoy, hindi rin sport eh. Ganon yun si Pacquiao mga kababayan. Alam mo bakit sinasabing ganon si Pacquiao, ugali ni Pacquiao, nga baling, ano yung Pacquiao mga kababayan? Balintong, sirko-sirko din yan, style niya mga kababayan. Nung panahon ni PRRD mga kababayan, kadikit siya. Sip-sip siya kay PRRD, ganon yung style ni Pacquiao. Noong
gusto na niyang lumaban ng presidente, mga kababayan, itong nakadaang presidential election, hindi naman siya inanuhan ng PRRD, hindi naman siya ini-endorso. Diba? Kasi ang ano nga ni PRRD si ah, Bongo. Kaya bumira siya, mga kababayan, binira niya parang si Trillanes din to eh. Pagka hindi na pagbigyan, bumabanat. Binira niya, sabi niya, itong administrasyon daw ni Duterte, 3 times na corrupt kaysa nakaraang administrasyon. Si Aquino yung mga kababayan, ibig sabi kasi si Aquino yung sinundan ni ano eh. Si Duterte yung successor ni Aquino eh. 3 times na naging corrupt. Mayroon daw sa mga ebidensya. Kung mga ebidensya niya eh. Sinabihan mga siya ni Ping Lacson na mag-ingat ka, magdahan-dahan ka. Kasi pagka oras na sumabla yung mga papel mo, ay mawawala yung lahat ng pinaghirapan mo. Ganon eh. Bira talaga siya, mga kababayan. Hindi natin malaman kung si Trillanes ang nagbigay sa kanya ng mga mga ebidensya nga hindi rin niya maintindihan eh. Kumbaga, mga kababayan, si Pacquiao para siyang binigyan ng panggatong na basa na sinisindihan naman niya. Hindi lumiliyab, mga kababayan, umusok lang. Ganon nangyari kay Pacquiao. Sira siya. Ang akala niya, ang dito sa politika, madala siya ang popularity niya ay madala niya dito sa pagiging niya sa politika. Wala, mga kababayan, lagpak siya. Tapos bago mangyari ang eleksyon, presidential election, mga kababayan, anong sinasabi niya sa mga Marcos? Sabi pa nga niya, pag naging presidente siya, pakulong niya si Imelda eh. Diba, hinamon pa niya ng one-on-one debate si BBM. Pero ngayon, mga kababayan, papalapit ang midterm election. Oh, dikit siya ni BBM, mga kababayan, kaibigan sila. Siyempre, si BBM sa ngayon, naghahanap, nangungulikta ng kakampi kasi nga, medyo natataranta na siya sa Maisog Rally. O natataranta, naramdaman niya na nga ang mga DDS, ang mga Duterte group, ay dumistansya na. Kasi sinisira na nila yung mga kababayan, yung unit team. Diba? Dumistansya na. Kaya si BBM ngayon, naghahanap siya, mga kababayan. Kumbaga, nagha-hire siya talaga ng mga katropa, kagrupo. Pasok si Pacquiao. Ini-endorso na nga. Nakita ko lang, nakakano ko lang naman sa YouTube, video yung niya. Na inaano na, sinusuportahan na ni BBM si Pacquiao. Ito si Pacquiao, mga kaibigan, mga kababayan, yung project niyang sports center sa Jinsan, ayaw ko anong nangyari, kung natapos na ba. Malamang hindi pa yata, wala namang pundo, hindi naman yun binigyan ng pundo ni BBM eh. Malaki yung kababayan, di ba? Yung napoy kay Cas TV nung na siya, tumakbo ng kumandidato na siya. Sabi niya, administrasyon ni Duterte, corrupt. Pero nung pinasilip yung niya, siya pala ang Kaya, ganun kalupit, mga kababayan, ito si Manny Pacquiao. Nasa inyo na rin, mga kababayan, kung pagdating ng eleksyon, kung pagkakatiwalaan nyo pa rin ba, ano nga bang nagagawa ni Pacquiao sa Senado, mga kababayan? Kasi hindi ko alam kung ano yung nagagawa ni Manny Pacquiao. Pero sa boxing, talagang lahat tayo, mga kababayan, lahat tayo, suporta tayo ni Pacquiao, no, sa pag may laban siya. Talagang malaking yun sa atin, mga kababayan. No? Proud na proud talaga mga Pilipino, no, pagdating ni Pacquiao pag sa labanan ng boxing. Pero pag sa labanan ng politika, mga kababayan, ay iba yun, kasi iba ang usapan dito sa politika. Pag sa politika, kung medyo hindi ka rin magaling talaga, kahit maganda layunin mo, papaikotin ka rin, mga kababayan, sa mga nakapaligid sa iyo eh. Wala rin. Diba? Si PRRD nga, napakahigpit pagdating sa graft on corruption, mga kababayan. Mayroon pa rin mga pailan-ilan talagang sumisimple, nakakalusot pa rin. Kumbaga, hindi sila nakipag-cooperate talaga sa layunin ng presidente. Maganda layunin ng presidente noon, nung si PRRD. Kaya nga, ganon sila kamahal ng mga Pilipino, mga kababayan. Kahit anong paninira sa administrasyon ngayon, kay PRRD,
At samahan pa yung bayaran nga Trillanes mga kababayan para sirain si PRRD. Wala ipik. Wala ipik. Kasi maganda yung ano ni PRRD. Tapos ngayon tinitira sa Sara Duterte. Mga kababayan, napakagandang ng patakbo ni Sara Duterte sa ano niya, sa DepEd. Kahit anong paninira nila, at saka mga kababayan, si Sara Duterte, pagka binatikos, pagka biniras siya mga kababayan, hindi siya basta bara-bara pag sumagot. Simple lang sagot niya mga kababayan, kaya lang talagang tagos. Tagos talaga sa laman mga kababayan. Magbitaw si Sara Duterte ng isa, dalawang salita lang, pero tagos hanggang laman talaga, hanggang buto mga kababayan. Ganon katindi. Hindi naman sila basta lang tumitira tulad ni Lisa Araneta mga kababayan. Bumira, nagpa-interview pa kay Katunying. Nga scripted din ang tanong at saka yung ano. Di ba? Wala iti. Pag pumitik si Sara Duterte, dalawang ano lang mga kabayan, dalawang words lang sinasabi pero tago sa laman. Ganon yung katindi. Ganon katalino. Sabi nga niya, unahin niya muna ay magserbisyo sa ano, taong bayan kaysa pamumulitika na masyado pang maaga. Yan ang sabi niya eh. Kung ano yung sinumpaang salaysay niya, yun lang muna daw trabahuin niya. Hindi daw muna siya dyan sa pamumulitika na yan kasi masyado pa daw maaga para dyan. Ganun lang. Simple lang. Tapos yung manggagamit, yan lang kababayan. Ganun, simple lang sa pagpumitik, kaya lang may tama. At maraming salamat sa pagpaunlak niyo mga kababayan dito sa vlog ko. At pasensyaan niyo na ako hindi naman isang magaling na vlogger, isang biker adventure ako mga kababayan. Kaya lang sa mga nangyayari, sa mga nakikita kong nangyayari dito sa ating bagong administrasyon mga kababayan. Kaya ito tayo. Yung ating komento mga kababayan patungkol sa nakikita natin sa ating administrasyon, ito ngayon mga kababayan, sasalita din tayo. Ulitin ko, ako hindi isang magaling na vlogger mga kababayan. Kasimula ko pa lang dito sa ano na to. Ako isang biker. Biker adventure ako mga kababayan. Pero kumbaga, naligaw lang ako, napaliko lang ako dito sa parang, hindi ko malaman kung isang political vlog na ba ito mga kababayan. Basta hindi yan naman yan ang ano ko. Ang sa akin lang, yung mga nakikita ko sa mga nangyayari ngayon, yun lang ang sinasabi ng mga kababayan. Maraming salamat sa paunlak niyo mga kababayan at baka pwede mga kababayan paki-subscribe naman dito sa YouTube channel ko. Wala pa akong subscriber mga kababayan. Gusto kong mag-live, hindi ako makapag-live kasi wala pa akong live streamer. Kailangan ko suporta niyo mga kababayan at maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi.